Kasama natin live sa studio sina Sir Paolo Tangcontian, Coach Ace Larida, at ang magkapatid na Sydney at Chino C. Tangcontian. Good morning po sa inyong lahat. Nako, maraming salamat po at nakapunta kayo ngayong araw dito. Good morning po. Maraming salamat po. Ayun. So, firstly, siguro pag-usapan muna natin yung 2025 Dutch Open Sambo Championships. Unahin na po muna kita, Sir Paolo. Sir Paolo, kumusta? Anong masasabi mo sa performance nito? Good morning and thank you for inviting us here. And excellent performance ang masasabi ko sa kanila. Especially si Coach Alas, dalawa ang function niya, coach and athlete. And andyan ang pagbabalik ni Sambo Queen Sydney. And of course si Chino, napakaganda ng performance. Although medyo yung weight category niya, mas malalaki yung mga kalaban niya. Olympic caliber ang mga opponent niya. But hindi lang ito kasi ang aming ambisyon. After 3 years, gusto namin mag-qualify for the Olympics. Ayun, very well said po, Sir Paolo. Unahin na muna natin ang Olympic caliber na nakatapat, no? Sir Chino, kamusta? Kamusta yung naging performance mo doon? Sabi ni Sir Paolo, nakatapat tayo ng mga Olympic caliber, medyo mabigat tayo doon. Plus 98 kilograms, hindi biro. Ano masasabi mo? Para po sa akin, medyo una-una po, medyo may nalas po ako sa pairing talaga. Kasi ang first match ko po talaga is yung Olympic level na opponent na pinagandaan ko rin talaga. Tapos, ayun po, medyo magaan po kasi ako sa weight category na sinalihan ko. Looking forward po and I'm learning from this competition naman para madala ko sa susunod na competition. Ayun, very well said din, no? Pero sunod naman natin ang Sambo Queen, no? Si Sydney, kamusta? Kumusta yung naging experience mo doon? Ano ba yung naging susi natin dito? Siguro po for this competition, maganda po siyang opening for the year for me. Kasi ngayong taon po, magsisimula na po ako ulit mag-compete sa high-level competitions. And isa po to na maganda parang warm-up for the year ko. And since last year, mas tumaas po talaga yung level of competition for the Dutch Open. And we're very happy kasi yun po na sumasabay pa rin kami. So ang ibig sabihin po, kahit kami, tumataas din yung level namin for Sambo here in the Philippines. And po. what a comeback, no? Para sa'yo, last September 2024 ka pa, nung huling lumaban na World Beach Sambo. Yes, Bronze medal tayo doon. No? So, dito, ano bang natin dito? Sabi mo, warm up mo lang to, pero naka-gold tayo. Anong masasabi mo doon? Siguro po, isa sa mga naging susi po is yung experience ko na rin na nag-gain over the years ko ng paglalaro. Isa po yun sa naging key kasi lalo na po yung first match ko, medyo mahaba-haba po yung naging laro. And siguro po yung extra years ng paglalaro, yun yung naging isa sa mga advantages ko ever since na naglalaro po ako internationally. Ayun. Pero, very well said, Sir Paolo. Laktaw muna tayo sa'yo. Sunod muna natin si Coach Ace Larida, ang pinaka-idol nating lahat. Coach Ace, sabi nila, medyo life and death situation daw yung naging match mo doon. Pwede mo ba explain yan? Malakas kasi yung kalaban din at saka malaki. So, kailangan kong bumuhos pero sa kalagitnaan naubusan talaga ako pero at least natuloy ko pa, panalo ko pa yung laban. Ayun. Pero ano naging susi mo doon, Coach? 2 gintong medalya, hindi biro yun, Coach. Anong masasabi mo doon? Noong una, okay pa yung level. Ngayon, mas lalo nang tumaas. Nung una kaming sumali, okay pa. Medyo malakas pero hindi kagaya nito na nag-improve talaga yung Ayun. Pero Sir Paolo, ano masasabi mo doon? Athlete and coach din, no? At the same time, nakaka-proud yun bilang coach and athlete at the same time. Ano masasabi mo doon, Sir Paolo? Yes, saludo ako and naging inspirasyon si Coach Alas na bilang coach, bilang athlete. Kasi ito si Coach Alas ay parang late bloomer eh. Pero ngayon, nabigyan ng chance na mapakita highlight yung kanyang talent. And hopefully, Kasi pangalawang nito taon na gold siya sa straight, dalawa.
So, siguro hanggang 50 years old, kaya ni Coach Alas. Kaya. Kaya pa. Pero with that being said, Coach, hanggang kailan ka ba magko-compete? Hanggang kaya pa ng katawan Ayun. para makapagbigay ng honor sa country. Ayun. Pero dito sa, yun nga, no, nakita natin, medyo mabigat yung naging kalaban natin, pero nagawan pa rin natin ang paraan na makakuha ng gintong medalya. Doon sa naging motivation mo ba yun, Coach, para mas ipagpatuloy pa yung sport natin? Yes. Yung motivation ko. Na mag-training kami, kasabay ko rin sila sa training kasi. Ayun. Always naman kami nasa training talaga. And then, nakikalaro ako sa kanila. Although malalakas, magugulpe, pero at least, okay, nakalaro. Yeah, very well said. Nakita natin, Pero let's talk about naman yung competition ng February sa All Japan Sambo Championships. Chino, pwede mo bang ibahagi sa amin yun? Yun po yung first competition ng Pilipinas Sambo for the year. Buti naman po at nag-gold ako doon with the guidance of my sister. Siya po yung naging coach ko doon. Ayun po, gusto ko po sana na maituloy-tuloy yun, yung momentum ko doon. Kaya, ayun. Ayun. With that being said, Sydney, pwede mo ba ibahagi sa amin? Kasi alam naman natin all throughout, no? Ever since you've been supportive to your brother. So, ano masasabi mo doon? Paano ba yung ginawa nating program para sa kanya? For that competition po, yung weight naman po niya na nilaruan is, yung regular weight niya talaga. And, siguro po kasi yung skill set niya nagbagay po dun sa naging kalaro niya. Kasi when it comes to sambo po, yung sa Asian side po, lalo na hindi po sa Central Asia, but yung Japan, yung mga Korea, yun kaya pa in terms of strength. Pero pag dumating na po dun sa Europe side, medyo nahihirapan lang po makasabay sa lakas. Pero with the skilled po siya. Kaya yun po yung isa sa mga tinatry namin na i-refine niya pa yung paano yung magiging advantage niya towards yung European counterparts po. Ayun. With that being said, Coach Ace, meron ba tayong mga program about doon na yun nga para mag-step up, para makasabay doon sa mga European countries? With the help or- of PSC, meron kami strength and conditioning. And coach kami na binibigay nila twice a week. Kasi malaking tulong yun sa national team na mapalakas namin, mapa-improve namin yung strength namin, condition, para makipagsabayan sa mga athletes sa Europe. Kasi medyo malakas talaga sila sa physical. Ayun. Sir Paolo, meron kang gustong sabihin about that, sir? Na pwede tayong may mga ginagawa ba tayong mga plano? Yes, gaya ng sabi ko, yung kanilang fundamentals, this is a very important. No? Mas laliman pa nila yung pag-unawa, especially in the big tournaments. Kasi kailangan mo kasi talagang aralin, Yes. especially yung mga technique na mga, kumbaga, tinatawag namin favorito mong technique. So, kailangan talaga mas malalim ang pag-intindi. And yun, ang training, hindi naman pinapabayaan. Meron silang mga morning training, meron silang strength and conditioning. And maraming, ang sparring, medyo 3 times a week lang para hindi masyadong maiwas sa injury. Tsaka yung hindi ma-overtrain. Ayun. Pero, sir, meron ba tayong mga upcoming? Nabanggit mo kanina dun sa pag-uusap natin, may US na, ano ba yun, sir? Yes, ito, very excited na kami kasi first time ito mangyayari na ang Amerika ang mag-host ng malaking tournament. So, ini-expect namin na marami siyempre, Amerika, US ang US Open. So, marami ang mag-attend. So, we are very excited na maglalaro kami dito. And salamat din sa suporta ng ating Philippine sports at matuloy-tuloy sana ito at makabigay pa kami ng maraming medalya para sa Pilipinas.
Ayun. Sir Ace, Sir Paolo and Sir Ace, kahit sino po pwedeng sumagot, sino-sino po ba yung mga atletang ipapadala natin dito sa team? Si Sydney, si Chino and AC and Jo Marie. Jo Marie Torres sa combat namin, at saka si AC Yap sa combat din, and si Sydney sa sports sambo, and si Chino. Ayun. Sir, gaano po ba gaano ba kabigat ang competition dito? Gaano ba kataas yung level ng competition dito sa US? Hindi basta-basta kasi yung ipapadala nating athlete, AC Linyap is number 5 in the world in combat sambo women, and number 7 itong si Jo Marie Torres, and andyan si Sydney nga, the queen of sambo. Yes. And andito si Chino. So ito World ranking. talagang ano ito, yung talagang madugong labanan ito. Talagang huhusayan namin para makauwi Nasa kami world ng ranking lahat ng maraming medals. Ayun. So dito ba, gaano ba to ka-crucial? Gaano ka-crucial to para sa atin, Sir Pao, na sumali tayo dito sa ganitong klaseng event? Kasi ito, si Sydney kasi is the the head of the Athletes Commission. Siya yung chairwoman. So lahat itong mga sanction ng aming international federation, lahat ito sila is sinasalihan namin para to kuan yung mga ranking nila. So andito tayo sa naka-ranking ito silang lahat. So yung mga athlete natin nakapasok sa ranking. So gusto kong i-maintain yan kasi in the next year we'll be hosting the Asian Oceana. Meron tayong plano na mag-host ng World Beach Sambo. Wow, nice. So gusto ko talaga na dito mapapanood ng ating mga kababayan na manalo sila ng gold medal, and the first time na mag-produce tayo ng world champion. So yun ang pinaka-dream ko. Alam mo, Sir Paolo, yun ang pinaka-dream ko, na makita ng mga kababayan natin na makaproduce tayo ng mga world champion. Ayun. Maganda yung plano natin doon. Pero sa atin naman, lastly, siguro message na lang muna tayo. Anong last message mo, Chino? Anong abangan natin sa'yo this year? Medyo busy to para sa'yo. Opo, yun nga po. Gusto kong makapag-comeback rin sa performance ko from the previous one. So, asahan niyo po na babalik ako mas malakas at mas aangatan ko yung aking mga achievements. Very humble talaga this is Chino, pag nakakausap ko to. Pero Sydney, ikaw, anong goal natin this year? Ano bang abang natin sa isang Sydney Tangkon Camp? First po, maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin ngayon. And ngayong taon po, mas maraming competitions, and sana po hindi kayo magsawang suportahan ang Pilipinas Sambo Team, buong team namin. Kasi every competition, hinuhusayan po namin para makapagbigay ng glory for the country. Ayun, Sir Pao? Ito lang, ang wish ko kay Coach Alas na patuloy pa akong tulungan para sa pag-expand ng Pilipinas Sambo. Kasi para sa akin, gusto kong palawakin pa itong sport sa buong country. And yun, focus din ako sa pagpadami ng mga atleta. And sana si Coach Alas, mahati niya yung kanyang schedule sa pag-training and also sa pag-expand ng sambo. Ayun. With that being said, Coach Alas, paano ba natin mapaparami mga atleta na susunod sa yapak mo? Siyempre meron kaming grassroots program. Yan, focus din kami sa grassroots, and then yung pag-strength ng national team namin. Nag-search din kami to maging next national team sa mga bata. At least. Alright. Ayan. So nakita natin, sila Sir Paolo, Coach Alas, Sydney, and Chino Tangkon. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat.